And postpone na naman po bang impeachment sa August 4? Nako, yun na nga ho, yung balita eh. Gado. Pag-usapan lang natin saglit yung... ang nakita ko po kasi sa balita ay... I don't know, was it... Yeah, it's Joel Villanueva. Sinasabi niya na even himself, he's agree with the postponement. Ito lang ang gusto ko pong linawin din. Ang July 29, ang sabi dyan ni... Kanina lang, na-review ko yung timeline ang sabi ni Chis Escudero, gusto niya sa July 29 simulan na ang pag-convene ng impeachment court. July 29. Pero kung inyo titignan din, July 28 pa lamang sila magbubukas ng unang session nila. 'Di ba? Tapos doon, usually po, yung mga committee hearings na yan, wala pa yan. Ang mangyayari dyan, sa umaga nila, ay elect sino Senate President, and then yung mga committee chairmanship. Yan lang muna yung order of the business of the day. And then, in the afternoon, they will proceed to House of Representatives for the SONA. And then, after the SONA, adjourn. Tapos kinabukasan convene daw sila para sa impeachment. Pero sabi ni Cheese, mangyayari lamang daw po 'yan, no? After makausap niya, after na ma-confirm niya sa ibang mga kapwa senador, lalo na yung mga baguhan. Yung mga baguhan, yung mga re-electionista na usually ay puro po galing sa mga Duterte block. So yun. Ngayon, may nagbabanta naman po rin dyan ng mga pagtutol katulad ni na Marcoleta na he is questioning the legality of the evidences that will be presented kasi nga galing po yan sa most of those evidences that were going to be presented came from the committee hearing. So sabi niya, hindi naman kayo mga investigador. Hindi naman kayo mga auditor sa COA, sabi niya. Kaya hindi pwedeng gamitin 'yon na ebidensya sa impeachment. And take note gusto ko lang pong ipaalala rin. Ang impeachment po, ang decision po dito, hindi po kinakailangan na beyond reasonable doubt. Parang katulad lang po yan sa civil case, preponderance of evidence. Parang ang dating is, mukha bang talagang ginawa niya to? Patingin nga ng ebidensya. Oo nga, ginawa nga niya yan Loko yun O ano kaya paliwanag niya rito? Pagka hindi convincing sa paliwanag, alam niyo na guilty dapat ang verdict doon. Bakit? Ano ho ba ang sabi ng Constitution? Pagka na-impeach na ang isang impeachable official, yung parusa po ng pagtanggal sa pwesto kung hindi naman nag-resign, plus yung isa pang parusa, and yun kaakibat yun yung pag-alis ng tawag ito ng yung perpetual disqualification niya, no? Kasama yun. Sabi niya hindi dito nagtatapos. Yung convicted ng impeachment court ay dapat mabuting papanagutin sa hukuman. So doon naman po yun ay lilitisin sila at kailangang patunayan dahil criminal offenses yung bintang sa kanya ay patunayan po beyond reasonable doubt. Ganun po yun. Ngayon, sinasabi rin nila na dahil po sa mga activities pa na gagawin, posibleng ma-move ng August 4. Pero alam niyo ho, ang akin lang kinakakabahan dito ay inaabangan lamang po ng mga senador na to yung posibleng pagbaba ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi ho ba kamakailan ay nanghingi ang Korte Suprema ng mga information regarding doon sa impeachment, di ba? Na kung inyong titignan, puro mga yun yung mga pabor sa mga nilalaman ng mga petitions nina Sara, nina Attorney Torion, diba, diyan sa Korte Suprema na pinapakombine na nga ng Korte Suprema into one para paisahang inquiry na lang.
So, ang mangyari ngayon, di sasagot itong Senate, di ba? Itong House of Representatives. Ang House, ang sasagot po on their behalf, ang sasagot naman po diyan ay ito pong si Attorney Berberahe, yung dating asawa ni Samboy Lim, na ngayon siya po yung bago nating Solicitor General. Yan si Attorney Berberabe. Yun ang sasagot. 'Di ba? Ngayon, meron pong sinabi kasi, which is totoo naman ito. Sabi ko nga po nung nakaraan, doon sa panig ng Korte Suprema, ay sinasabi ng iba na posibleng ipatigil ng Korte Suprema yung impeachment. Hindi ho, wala hong kapangyarihan ganun. Hindi ho ganun ka-absolute ang kapangyarihan ng Korte Suprema. Kasi kahit na may procedural na hindi man nasunod doon, kung meron hindi nasunod, hindi po nangangahulugan na invalid or unconstitutional yung impeachment na gagawin. Kasi ang pinaka-importante dito, nakuha yung sapat na numero, di ba? Tapos, yung articles of impeachment, sufficient in content, sufficient in substance, diba? Tapos na transmit sa Senado, na receive nila. And then pagdating dun sa kanila, hindi nila dinismiss bagkos nag-take na sila ng jurisdiction, inacquire na rin nila ang jurisdiction sa Vice President at dun sa House prosecutors sa pamamagitan ng pag-remand nila ng articles of impeachment. Pero sabi ni Cheese, hindi nawala ang jurisdiction ng Senate Impeachment Court sa impeachment ni Sara. Kaya nga naiinis siya na pahirapan pa rin ba na yung pagbibigay ng authority ng 20th Congress sa prosecutors. It's a valid point. Kasi ang impeachment court hindi natatapos, right? Tuloy-tuloy yan hanggang magkadesisyon. Regardless kung magpalit ng magpalit ng mga senador, tuloy-tuloy dapat hanggang matapos. Yung prosecutors po, kinakailangan ito magkaroon talaga ng authorization or authority coming from the House of Representatives. They were from 19th Congress, di ba? Tumawid ng 28th Congress. So yung mga re-electionist plus yung bago na mga private prosecutors at si Lorna Kapunan kasali rin doon at iniwan na nga niya si Atong Ang, kailangan ng authorization ng 20th Congress. Medyo nagmamatigas ang House. Napakadali naman pagbigyan na lang. Dahil importante, hindi nawala ang jurisdiction ng impeachment court. At yun at yun, darating din naman sila sa puntong maghaharap-harap rin naman sila, di ba? Kaya yung delay na yan lang nakita ko po dyan, inaabangan nila. They were hoping na ang Korte Suprema ay magpapatigil ng impeachment. Ulitin ko lang po, hindi ako nag-aalala na gagawin niya ng Korte Suprema. Alam nila ang limitation nila. Imbis na gawin po nila yan, mas madali pang gawin nga sana nila ang mag-issue ng TRO. Pero hindi rin po nila ginagawa yon sapagkat yan ay infringement. Panghihimasok yan. Na bakit ka mag-TRO? So, it means na nire-review mo yung kanilang ginagawa. Ang papel ng Korte Suprema po dito, bagamat hindi malinaw rin sa Constitution na pwede silang manghimasok, pero ang tinitignan nila rito, base rin sa jurisprudence, ay nagkaroon ba ng grave abuse of discretion? Meron bang pang-aabuso sa kapangyarihan? Yun lang po yung pwede nilang tingnan dito. Even in this case, do sa petition ni Sara, yun lang din ang pwede nilang tingnan. Nagkaroon ba ng grave abuse of discretion ang House of Representatives sa pag-handle ng impeachment? Pwede ba nilang i-archive yung naunang tatlo? Hindi nila pinansin yung tatlo. Nalakita nila hindi tatayo bilang impeachment sa impeachment. Hindi sufisyente yung maaring yung forma at saka yung laman o alin doon. 'Di ba? Kaya kinompile nila yun Ginawa nila ng isang
fourth impeachment complaint na galing mismo sa House of Representatives, kina Sandro. No. Tingin ko hindi naman bawal yun. Nasa Constitution yun eh. Di ba? Kahit sinong mamamayan, any taxpayers or members of the House of Representatives may file an impeachment complaint before the House of Representatives. So, nangyari yun. Diba? And then procedural doon, dapat mapadala agad doon sa speaker, hindi agad ginawa. Diba? Eh sabi naman nila, they have their own rules. Ano lang naman yan, internal rules yan. Hindi po yan po pwedeng makasira doon sa pinaka-main. Kumbaga, pwedeng para ka nagluluto. Pwede mong maluto ang isang ulam nang wala kang asin. Pero meron kang magic sarap. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Hindi ganun kabigatan ang depekto sa procedural. And after all, hindi naman rin po kinakailangan nga yan ng ng beyond reasonable doubt ang impeachment. And then ang desisyon sa impeachment court, hindi rin po kinakailangan na ito ay ipa-review sa Korte Suprema kung tama ba yung ginawa nila. Ganun. 'Di ba? Kaya yung delay ng August 4 na yan, wala tayong magagawa. Pag yan ang gusto nila, pwede naman yon. Pero bantayan natin sapagkat ang nakakatakot po dito, ang Senado ay may kakayanan pong magbasura. Okay? At wala hong nakalagay sa Constitution na hindi pwedeng ibasura ng Senado yan. Anything, lilinawin ko, hindi po impeachment court. Senate, anything in their front, they can wipe them out. Pwede nilang i-dismiss. Nangyari na rin po yan pagkatapos mag-resign ni Mercedes Gutierrez, di ba? Yung dating ombudsman. So in-impeach nila nung panahon ni Digong. Kaya lang, April, nag-resign na ito bago pa mag-convene ang impeachment court. So ano hong ginawa nila? Kinancel nila ng Senado. Ang term pa nga doon ni Chis Escudero ay dismissed by the Senate. Na kung tutusin, dapat tinuloy nila yon kasi nandoon na sa kanilang articles of impeachment. Di ba? Lalo na po ito. Di ba? Maraming mga tumututol dyan sa 20th Congress. Pag dinismiss nila yan, ang ending ng Korte Suprema, naku po, tagal yan. Baka pwede nang i-impeach uli si Sara, pending pa yan sa Korte Suprema. Di ba? Ganoon ang isang mangyayari dyan. Kaya bantayan po natin. Kailangan na matinding public pressure laban dyan sa mga senador. Yan po yung senaryo naman na aking nakikita. Ipagigiitan nila ang dismissal kasi hodang mapunta ng Korte Suprema yan for the purpose of question na is there a grave abuse of discretion on the side of the senators? At kinancel nila yung impeachment court by way of dismissing the articles of impeachment. Diba? Okay? So yun lang. Haba ng comment.